Mga suki, nagtaas na naman ang mga bilihin natin. Lahat-lahat na lang ata tumataas. Meron pa ba kayang mapupunta ng sobrang taas sa mga presyo? Paano kaya makakasurvive ang ating mga negosyo nito? Sa atin namang mga mamimili, mga suki, alam niyo po ba ang crude lang ang tumaas? Pero lahat ata ng mga bilihin natin ngayon ay nagtataas na rin. Yung simpleng mga manggagawa, mahirap naman tumaas ang sweldo. Kagaya naman nating mga negosyante, mga sari-sari store owner. Paano kaya tayo nito makakasabay? Paano naman natin mga mamimili? Ay, buhay. Ganito po siguro talaga ang buhay sa Pinas, ano? Sa bagay, ang Pilipinas kasi walang sariling mina. Wala tayong sariling mina ng petrolyo. Kaya every time na nag-hit ang petrolyo, ating ekonomiya ay laging umaaray. Sa ating mga tanggapan ng gobyerno, 4 na araw na lang ang pagpasok nila sa trabaho. Buti na lang patapos na ang school day. Ilang araw na lang matapos ng ang ating mga anak kasi mag-closing na. Buti na lang at walang mga sakuna na dumating sa atin ngayon. Dahil kung nagkataon na meron na namang bagyo, ay patay tayo. Buti na lang at wala. Okay, hirap ng buhay, ano? Okay mga suki, balik tayo sa ating mga dating ginagawa. Ang mga dumating sa ating ngayong, ito po ay yung mga dumating po, simula Lunes hanggang po sa araw ng Biyernes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Napadami po ata ngayon ang bili natin, ang supply natin ngayon yung ating mga supplier ay, ewan ko ba, nagpanik ba sila o tayo ang nagpanik. Madami tayong nabili ngayong linggo, madami rin pong mga supply na dumating. Pero ang iba po nito ay meron tayong mga dinadagdag na mga produkto sa ating paninda. Hindi yan naman kasi ang ating goal, makumpleto natin yung mga pangangailangan ng ating mga suki. Ayan, let's start. Dito muna sa likod. Ayan. Alam niyo po kasi, gaya nitong ano to? Yung sabon nito. Sabon nitong, ano ba yan? Silka papaya siyang green. Ayan, ang dumating sa atin. Kumuha tayo niyan sa ahente. Yung pumasok na ahente. Ang distributor niya ay si Tandem. At ito naman, sa atin namang Absolute na tubig, ang nag-deliver nito ay si SIDC. Naka-base ito sa Pili. Ito naman, si Staple Marketing. Ang sinupply naman nito ay yung Lego Sardines, Argentina Corned Beef, Angel Ebab, tapos yung Coco Mama. Ayan. Kayo mga magluluto dyan, kahit na tayo ay dinadatngan pa rin ng mga krisis, pasarapin pa rin natin ang ating mga pagkain para mawala ang stress. Yan, kaya't meron tayo ditong Coco Mama para sa pag tayo ay nagluto ng mga ginataan, suwak na suwak ang lasa nito. Ay, wow! May biglang palaging na parang commercial. Okay, dito naman ay yung Zonrox. Pinahabol ko ito kay Pading Lalo kasi nauubusan tayo ng Zonrox sa 500. Alam ko naman kasi pag tuwing araw ng Biyernes, Sabado, ayan, labahan po ng mga ating mga mami at daddy. Ayan, kaya kumuha na tayo ng supply, additional na supply ng Zonrox na 500 ml. At sinabay ko na rin doon yung soy sauce na litro kasi yung na-order ko ng Monday nung Monday wala tayong na-order na soy sauce na litro. Kaya sinabay ko na rin yung additional na Zonrox saka yung soy litro. At ito naman ang ito yung mga bad news sa gas. Kasi yung mga gas natin ay nag-increase siya. Yung sa SB ay nag-increase siya ng 21 pesos per tank. Ayan. Sabay na rin si Phoenix kasi tumaas na rin yun. At ito naman sa itlog naman, meron tayong pero itong kagandahan, yung supply natin ng itlog, hindi pa rin siya tumaas. Madami daw supply kasi. O kita nyo? Parang dito naapektuhan ng pagtaas ng petrolyo kasi nakapag-isakalat ito ng marami.
Kaya ang presyo ng itlog ay yung dati pa rin, 220 per tray. Ayan. Good news ito sa ating mga suki. Ito naman ito naman sa ating supply ng mga ito. Ay kay Focus Brand. Si Focus Brand Sales and Distributor Incorporated. Diyan din ito sa Mimilaor, si Focus. Ngayon, ang mga dinala niya yan sa atin ngayon ay yung buttercup. Kaya yung mga nagluluto dyan ng mga mixed vegetable, meron tayong buttercup, dairy cream, at meron na rin tayong, sweet blend na star margarine. At nandyan na rin yung, baka di ko na naman nababasa. Yung keso, deli keso. Ito kasing deli keso yung pinakamura nating pampalaman, yung deli keso. Mura lang to eh. At yung pang last na order natin dito ay yung puros na lang kasi nakalagay dito yung code. Buti na lang yung iba yung nakuha ko pa yung iba, yung dito sa pinaka last. Tika. Sige nga, hulaan natin. Alam ko na to. Pag SB Sweet Blend. Tapos sunod sa keso ay na. Ano to? Ang SF20, ang ibig sabihin nito, para sa lesson plan. Hindi na to sa lesson plan ng aking asawa. Ang abbreviation, ang code nito, ang ibig sabihin nito ay yung, Sunmig Coffee. Ayan, kuha ko pa rin. Sabi ko na, madali ko lang siyang matatandaan. Okay. At dito naman kay Milaor Trading. Alam mo si Milaor Trading talagang pinakapaborito kong supply natin. Saka si Page Score. Halos nagsusunod din lang yan. Halimbawa, nag-deliver ng Webes. Ang isa naman niya, mag-deliver ng Friday. Pero ngayon, na late ata. Baka Sabado pa mag-deliver si Pedscore. Pero ang report natin niya sa araw ng Monday. Anyway, ito naman na ang pasadahan na natin itong kay Milaor Trading na supply. Ang na-supply sa atin ito, yung mga Bear Brand, yung Swak. Ito ang good news, yung creamy white natin. Balik na naman tayo sa meron tayong less 20. Yan, paborito talaga ito ng ating mga sugi na may less 20 ang creamy white natin. Kasabay pa rin yung creamy latte na meron pa rin less ng 20 pesos. At meron na tayong dumating na Bonakid na 1 to 3 years old na 350 grams. Yung Nescafe Classic na 80 grams at Nescafe Refill Pack na 20 grams. All-purpose cream na yung maliit na kasi yung malaki nito ay medyo mahal-mahal at alam kong magbigat sa bulsa. Pero ngayon meron tayong all-purpose cream na 125 ml lang. Ito pa. Ang pinaka-last na kinuha natin kay Milaor Trading ay yung Nescafe Original Sugar Free. Kaya yung medyo nag-iiwas na sa sobrang mga matatamis, takot na sa mga matatamis na kape, ayan, meron tayong para sa inyo. Andito po ang ating Original Nescafe na Sugar Free. Kaya lang, syempre, pag nagkape kayo nito, konti lang. Kasi meron pa rin naman siyang tamis. Pero, pagkabi na lang tayo para huwag nyo nang isipin yung sakit-sakit na yan. Minom na lang ka ng gamot. Pampababa na yung mga sugar. Okay? Ito naman kay Tandem. Alam mo yung si Tandem Distributor, ang nakuha natin dito, ang dineliver sa akin ito, yung breadcrumbs. Ayan. Alam mo sa pagpapray ata ito, ginagamit sa mga fried chicken. Meron tayong dumating na breadcrumbs. At dito naman, ayan, yung soft drinks natin. Parang linggo-linggo na tayo kumukuha ng soft drinks. Alam nyo yung soft drinks kapag may eskwela, mabintang soft drinks. Kaya ngayon, ito. Sa soft drinks naman, ang binibigay sa ating discount nito ay 10 pesos per case. Kaya meron tayo ditong discount na 150, yung 15 case na kahon na kinuha natin. Ka-discount tayo doon ng 10 peso. Okay na yun. Pambili man lang pang snackan. Di ba mga suki? May nakakuha na naman tayong pambili ng snackan natin. Ito.
Alam niyo po sa mga school supply, hindi po. Yung electrical supply po, ito po ang mas maganda kasi sa mga electrical supply, mas maganda-ganda po dito ang kita. Kasi yung halimbawa, sa mga ilaw natin, last 20% tayo doon. Kaya 20% automatic yun. Kaya nakakasabay tayo doon sa presyo doon sa mga hardware dyan sa sentro. Kaya kasi mayroon tayong last 20%. Ang dimatin natin dito ay yung ilaw ng 5 watts at 10 watts. At meron tayong kinuha ng zebra cement, basta yung parang siyang rugby. Meron tayong dumating niyan. Meron din tayong dumating na packaging tape at saka yung garbage bag na XL. Ayan ang mga dumating. Ano pa to? Hoy, additional sa soft drinks ulit ito, 1.5 na Pepsi. Yan ang nakuha nating supply. Ito naman sa kay Bida. Kinukuha natin doon ay yung mga school supply. Kaya yung mga mag-skirting dyan, meron na tayo mga safety pin. Nakabili na tayong safety pin. Available na po ulit sa atin yan. At pati yung rubber band. Pag doon sa mga catering na kumukuha sa atin ng styro box, meron tayong panglagay na lastiko. Ayan. Yan na. At ang pinaka-last ay dito po kay South Star Drug. Ayan. Diyan natin kinukuha ang ating mga panindang gamot. Ayan, meron tayong Advil, Alaxan, Biogesic, Dicol dyan. Ayan, ang mga gamot na binabili natin. Alam niyo po mga suki, ang mga presyo naman dito sa kinukuha na natin, alam niyo, halos hindi pa rin, ang totoo lang po talaga, ang mga deliveries natin halos hindi naman siya tumaas. Ang naisip ko nga, sabi ko nung Monday, baka ako dumagtaas ang ating oil. Pero hindi naman po siya tumaas. Kaya lang hindi ko po alam kung by next Monday ay tumaas na ang oil. Yung palm oil natin, yung asukal, harina, at yung iba pa. Kasi parang hindi ata, maganda ata ngayon ang natin ang control ng ating gobyerno. At nakokontrol nila yung pagtaas ng presyo. O baka naman, yung mga mamili natin, nagka-panic na lang siguro kasi lawan na naman pambili. Nanghihirap, di ba? Nagka-panic, pero walang buying. Pero kung mapanik man naman kayo at gusto niyo at may kasama yun na buying, punta na po kayo dito sa aking sari-sari store kasi mas the best po kung ako naman ay sa akin naman kayo bumili, di ba? Para dagdag naman kita sa akin. Alam niyo naman kasi ang sari-sari store, very dependent yan sa sales. Kapag walang benta, walang kita. Ayan, kuha. Okay, mga sugi. Ayan. Okay, mga sugi. Magandang araw po sa inyo. Marinaldo po sa inyo ka, boss. Ako po si Joseph, sari-sari store owner. Ito po ang ating mini podcast na pang 27, 27 for sure. Kaya palagi ko dinadaan-dahan ko ang pagsabi ng 27. Kasi baka mamali na naman ang masasabi ko. In English, 27. Wow. Pang naka-27 na tayo. Ayan. Ang pag-uusapan po natin dito ay yung mga update ng presyo. Pero sabi ko na rin po yan kanina. Kasi kanina po, nag-update na tayo ng mga produktong dumating simula noon hanggang ngayon. O kaya siguro naman ang pag-uusapan na lang natin, ano ba ang epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa ba? Palitin na lang natin. Kasi ganito ang sitwasyon niyan. Kapag ang petrolyo ay natamaan ng pag-price increase, ang resulta po niyan, galing dun sa mga manufacturer, apektado po yung manufacturer natin, yung supply ng kuryente, yung transportation natin, at ano pa bang sektor? Kasi ang ating bansa kasi nakarely masyado dun sa parang ang artery ng ating ekonomiya sa Pilipinas ay nakadepende sa transport. Di ba? Kapag inalis mo yung transport, patay ang ating kinabuhi. Patay ang ating ating ekonomiya. Kaya po napaka-vital po ng transportation sa pag-transport ng ating mga produkto.
Kaya once na nag-increase ang presyo po ng petrolyo, lahat po ng mga bilihin sa merkado ay nagtataasan. Although yung mga produkto naman dyan na mini-manufacture, let's say, luma na siyang na-manufacture, pero pag itatransport po siya, apektado na po siya ng pagdagdag ng presyo. Kaya po yan ang pinakaano doon. At alam niyo po, pag galing doon sa mga manufacturer, paglipat dyan sa mga warehouse, nagkakaroon po siya ng gastos at gumagamit po yan ng petrolyo. At pag galing naman sa mga warehouse, papunta naman doon sa mga distributor, ang kakailangan naman yan ng petrolyo. Pag galing naman doon sa mga distributor, papunta naman doon sa mga sari-sari store, ayan, tayo na kasi ang pinaka-last. Kaya po ang sari-sari store, siya po ang kumbaga sa distribution, siya po ang pinaka-last na napupuntahan ng mga produktong galing sa mga manufacturer. O ano mangyayari doon sa mga sari-sari store naman? Siyempre po, ang presyo niyan, pag tumaas galing doon sa pinakadulo hanggang sa pinakababa po, ay apektado lahat. Kaya magdadagdag po ang presyo. Ngayon, ang maganda siguro ang tanong, ano bang mangyayari kapag tumaas ang presyo? O di ang gagawin naman ng mga sari-sari store owner ay ipapason lang po natin yung kung ano ang dinagdag na presyo. O kaya, ang final doon, ang apektado pa rin ay yung ating mga suki. Kasi yung ating mga suki, sila ang magsasuffer ng mabigat. Kasi paano kung ang bumili naman sa atin hindi naman pang tinda o kaya pang consumption lang naman nila sa bahay? Paano yung kanilang mga suli? Hindi naman yan basta-basta magtataas. Kaya yun ang advantage ng isang sari-sari store. Pero in the sense na kung anong dinadagdag sa presyo, ipapass on lang naman natin doon sa ating mga suki, di ba? Ayan. Kaya lang yung mga ordinary worker, hindi naman madali yan mag-increase ng sweldo. Kasi magpapa-approve pa sila ng wage increase o national o kaya local wage board, sila doon mag-a-apply. At kung doon naman sa transport, kailangan nila ng ano ba 'yon? LTFRB ba yun? Nakakasakap sa kanila? Ay, mga sugis, i-correct niyo po ako, baka mali na sabi ko. LTFRB, Land Transportation Office. Tama ba? Ay, di ako nag-research. Tinatiyambang ko na lang kasi wala naman tayong ginagawang script. On the spot po ang speaking natin ngayon sa pagkikipag-usap po sa inyo. Ngayon po sa ganun po, hindi naman siguro basta-bastain magtataas ng pamasahe. Kasi ang dating pamasahe ngayon sa mga tricycle dito sa atin sa Naga is 15 pesos. Sa jeep naman po ay 12. Malamang po na ang mga tricycle natin kung maghingi naman yan ng pricing increase, baka magiging siyang mga 17. O kaya naman ang jeep magiging na siyang 15. At yung isang modern jeepney dito sa Naga, dati na ata yung 15 pesos ang bayad, baka maghingi din additional na bayad ng pamasahe, baka magiging siyang 17 din o kaya 18. Hindi ko sure. Kasi mag-apply pa sila niya ng price yung fare increase. O yan. Kaya sana hindi na gaano magtagal pa itong mga nangyayaring kaguluhan doon sa sa bayan. Saan ba? Sa Gulf area, ano ba yan? Doon sa Iran, yung problema sa Iran at yung jihad doon sa Israel. Parang hindi na natatapos ang jihad doon. Madami sigurong bala, no? Pero pag naubos yung bala niyan, pag-i-stop na rin yan. Okay. Kaya lang, gawa ng bala, siyempre anong ba gagawin sa bala? Siyempre gagamitin yun. Hindi ka naman bibili ng baril, hindi mo naman gagamitin. Siyempre pag binili yan, gagamitin. O ayan, kaya yan. Sana kung wala silang mga armas, nag-ano na lang sila, nagbugbugan na lang. Mano-mano na lang bugbugan. Gaya ng ginagawa ng China at ng India. Doon sa kanilang boundary, na nagsusuntukan. May mga armas, susuntukan na lang doon. Kaya lang, siyempre, kawawa naman yung ating mga soldier kung sakasakali. At saka, kaya natin sa Asia, tayo sa Pilipinas,
mas palagi tayong apektadong sobra kasi nating dependent doon sa galing sa Gulf area na petrolyo. Galing dyan sa mga lugar na yan. Paano tayo dito sa Pilipinas? So, ang mini lang natin dito, ano ba yon? Yung sa Malampaya, ano ba yan? Meron ba tayong mini dito ng crudo? Parang wala ata eh. Ang narinig ko lang sa Malampaya, yung gas ata yan. Yung, ang tawag pa nga ay natural gas. Kaya siguro, mabuti na lang at meron pa tayong Malampaya para at least ma-lessen man lang yung epekto ng sa kuryente natin, hindi gaano tumaas. Paano kung wala pa tayong Malampaya? Ay, patay. Patay ang Pilipinas. Kaya pagdasalan lang natin na sana wag nang tumagal ang ganito mga krisis kasi ang mas lalo mag-suffer nito ay walang iba kundi ang mga ordinaryong mga Pilipino. Buti na lang yung mga mayaman. Kasi ang mayaman, kapag nagkaroon ng gera sa atin sa Pilipinas, siguro, ewan ko, saan pa ba silang bansa kaya pwedeng pumunta? Meron pa bang bansa na isolated sa sa gera? Kasi ngayon ang parang napakalit na ng mundo. Parang small world. Lahat na lang ata interconnected. Kaya lang syempre sa dami-dami ba naman ng balita at pag makinig ka araw-araw, sigurado ako matuturete ka na sa pakikinig. Pero mas maayos naman malaman mo kung ano nangyayari sa palibot ng ating mundo. Kasi kumbaga sa makakapag-anticipate ka. Kaya lang syempre, the more na nalalaman mo yung mga information galing sa labas ng ating bansa, damang-daman natin ang epekto, lalo na kapag ang petrolyo ang pinag-uusapan. Ayan. Yan sa lahat ang pinakamabigat. Kahit anong policy making mong gawin mo niyan, apektado pa rin. Isa pa nga doon sa napag-uusapan, narinig ko sa balita na yung excise tax daw ay aalisin sa petrolyo. O kaya babawasan ba yun o aalisin? Pero alam niyo po ba, pag binawasan yun ng ating gobyerno, o kaya inalis yung tax doon sa petrolyo, ay patay ang natin, niyan. Kasi napakaraming buwis ang nakukuha ng ating gobyerno sa petrolyo. Kaya nga, ang petrolyo ay isa sa mga pinaka-vital rin na parang ano pa tawag doon? Engine ba? Engine ng ating ekonomiya. Kasi pag inalis mo yung tax doon sa yung excise tax sa petrolyo, malamang hanapin yun ng ating gobyerno kasi napakataas doon ng buwis. Yung VAT na lang, kung ano pa. Kaya sa tingin ko lang po, this is my personal opinion, mahirap ata yan matanggal ng ating gobyerno. Sabihin na, alisin na natin yung buwis doon sa petrolyo. Malabo ata yun. Mag-iisip na lang yan ng ibang bagay, mga subsidy sa ating ibang mga sektor ng ating transport. Pero yung sabihin na alisin mo mismo yung excise tax, malabo po yun. Kasi malaking po yun, parte po yun ng ating pag-budget ng ating gobyerno. Kaya nga itong nagbawas ng isang araw sa trabaho, naisip ko nga parang hindi naman ata yan maging sabi natin na mababawas o kaya makakapagtipid ng ating gobyerno niyan. Damo na ang tao ay nag-i-stay sa kanilang mga bahay, lalong nag-suffer niya ng ating ekonomiya. Kaya lang dito sa local, siguro kapag Monday to Thursday na lang ang trabaho, Lunes hanggang Huwebes na lang ang trabaho, yung Friday ay wala na, puros na work from home. Sa tingin ko po niyan, hindi naman gaano yung magkakaroon ng malaking epekto yan na sa makakapagtipid. Kasi ang gagawin naman yan, pupunta sa mga mall. Maglalakwatsahan lang naman. Kaya lang, syempre, ang alangan namang yung turismo naman natin ay sabihin natin wag na silang pahinahin pa rin natin ang ating turismo. Kapag umina pa rin ang ating turismo, patay. Kasi sabihin pa natin mayroon pa, nag-create pa rin yung trabaho. Kaya the more na re-restrict ang tao sa paggawa ng mga trabaho, the more po na nagkakaroon tayo ng problema kanyan sa ekonomiya. Kasi yung movement ng ating mga tao ay napaka-importante po yun. Yung makapagpunta sila sa iba-ibang lugar. Kasi pag pumunta sila sa ibang lugar,
yun po ay nagagastos. Kapag nagagastos po ang isang tao, siyempre nagkakreate siya ng economic activities, di ba? Let's say, pumunta sila doon sa kung saan pang mga tourist destination. Eh, siyempre, yung economic activities, yung ekonomiya doon sa isang lugar, ay nakikinabang yung napumuntahan na lugar. Kasi yung taong pumunta doon ay kakain yan, magkukonsumo yan. O, di nagkikreate ka na yung economic activities. Kaya lang, kung babawasan natin yung mga iba nating ginagawa, yung ibang mga economic activities, ay di magkakaroon ng mga delay. E paano kung mga licensing yon, yung pagkukuha ng mga lisensya, yung mga kailangan ng mga ating mga tao, yung mga permits, kung ano pa, tapos babawasan mo yung araw ng pasok sa trabaho ng isang araw, o di ang mangyayari niyan, magkakaroon na ulit ng delay. Eh, kailangan pa naman ng mga tao. Siyempre, kung ikaw ay isang negosyante, papasok ka kung ano pang mga permits ang kinakailangan mo. Pag nabawasan ng isang araw, di 4 na araw na lang po yun. Di, parang hindi siya ganong, sa akin lang po, parang hindi siya effective na strategy ng ating gobyerno. Parang ang nakita ko mas maganda po siguro, ang maganda na lang po siguro ang gawin natin yan. Instead na bawasan ng isang araw, ay bawasan ano nyo na lang. Magbawas na lang kayo ng oras ng pasok sa trabaho. Let's say, invest na magpapasok sila ng 8 hours, gawin na lang ng 6 hours o 7 hours o at least everyday meron pa rin. Kisa naman yung isang araw mismo ang inubos natin, inanilis natin. Ba't di na lang gawin yung ginawa dati noon? Ano ba yun? Teka mo na. Yung daylight saving time. May nakaalala mo ba nun? Yung sabing daylight saving time. Kasi yung ginagawa ng panahon, yung sabing daylight saving time, parang ina-advance niya yung time na, let's say, papasok ka ng 7, para medyo malamig pa na, mabawasan mo yung paggagamit ng aircon, di ba? Papasok ka na ng opisina, invest na magpapasok kayo ng alas 8, gawin mo ng alas 7. O, di, mas maaga kang pumasok, maaga naman kayong lalabas. Instead, lalabas kayo ng alas 5, alas 4 pa lang, pwede na kayong lumabas. O kaya naman, wala nang break. Straight na. O kaya mag-break na lang kayo ilangan, tapos salit-salit na lang sa pag-receive doon sa opisina. O di, mas makakabawas tayo ng oras, at yung mga tinamang mga tao ay pwede po may tao pang makikita doon sa opisina. Lalo pa kung mga pirmahan niya, mabuti na lang kung lahat na lang yan online, at yung ang payment pwedeng online. Pero yung actual na appearance, kung ulit say pupunta ka ng DFA, pupunta ka ng NBI, kukuha ka ng police clearance, syempre personal appearance yun. Kaya hindi yun ang pwede atang gawing Monday to Friday. Kung lalagay natin yung sa ganong sitwasyon, ay kawawa naman yung ating mga mamamayan. At mahirap na nga, mas lalo pa maghihirap kasi yung oras na mababawas sa isang linggo, yung araw na nababawas, napakalaking bagay po yun. At sa atin naman pong mga estudyante, okay lang naman yun kung ang mga estudyante natin ay sa bagay ngayon ay patapos ng klase, kaya hindi na gaanong problema. Buti na lang dumating ang ganitong crisis na patapos na. Kung dumating ito na nagsisimula pa lang ang eskwela, ay talagang kaya mangyayari naman yan sa ating mga estudyante. Sabi nga ng humihina na daw ang ating kalidad ng ating ng mga estudyante, tapos bibigyan pa ng mga mahaba-haba na naman na bakasyon. Diba? Kaya nga dito sa atin nga, siguro pwede siguro gawin ng ating gobyerno yung mag-additional na sa pag-implement ng mga bagay-bagay na makaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Siguro, ba't din na lang kaya bawasan yung mga pinamimigay ng mga pera? Kaya ba't din na lang kaya i-institutionalize na lang yun? Kasi, ang tao kasi marami na sa ating nagiging dependent. Meron na tayong purpose, kung ano-ano pang anong pinamimigay na pera. Ba't din na lang yan kaya yung kaayusan ng, let's say,
Kaya dito sa atin sa Bicol, palaging nagkakaroon tayo na natatamaan tayo dito ng bagyo. Ba't na lang kaya gumawa ng mga food bank na doon na lang mismo, halimbawa, bawat pamilya, instead na i-encourage natin yung bawat pamilya na magkaroon sila ng food reserve doon sa food bank, para ba siyang ticket na magsisave ako ng ito para sa bigas, ito para sa ating medicine, ito para sa ating sa tubig. Parang reserve, pero para siyang ticket na okay, para siyang may passbook na doon nakatala yung mga naisisave doon sa food bank. Instead na perang i-save mo doon, yung pagkain naman ang ilalagay mong para anticipations pag may mga ganitong crisis. Kaya siguro, kaya palagi nako-compare yung problema sa kung paano nag-anticipate ang ating gobyerno. Dating sabi ng kapanahon ni Marcos at yung para kita muna natin muna. Napupunta tayo sa politika na naman. Pero napag-usapan lang po naman po natin ito. Kasi, sabi ng aking magulang, nung panahon daw po ni Marcos, ay mas maganda daw po noon ang negosyo. Tapos, dumating kay Cora Aquino, pumangit daw yung negosyo. Parang ganun ang sabi niya. Kaya, nang bumalik ulit si Marcos, yung Marcos si Bongbong Marcos na, parang ang expectation ng mga tao, yung kanilang mga problema ay kumbaga ma-resolve na. Kaya gaya nga na promise na babawas ang bigas, parang minsan suntok siya sa buwan. Kasi yung costing pa lang, paano ba nangyayari yung pag na lang yung sa punla ng palay, yung abono, yung patubig, pa, madami yon, yung labor na ina-encounter ng ng mga farmers. Mabuti lang doon sa ibang bansa ay highly subsidized yan. Ang Japan, highly subsidized ang kanilang agriculture. O ang Vietnam, yung mga karatig natin bansa, highly subsidized nila ang kanilang mga gobyerno, ang agriculture. Kasi nga naman, paano ba naman tayo magiging magkaroon tayo ng food security kung ang sektor na yan ay ating hayaan? Kung wala naman suporta ang gobyerno, kailangan yan ang suporta ng gobyerno. Kasi yung mga maliliit nating mga farmers, 'di ba? Sabi nga natin, dito sa Pilipinas, pag sinabi kang farmers, mahirap 'yon. Pero pag doon ka sa ibang bansa, pag sinabi kang farmers, lalo pag kung doon ka sa bang bansa, Singapore, kasi mga farmers sa Singapore, pag nagmi-meeting sila, doon pa sila sa mga hotel, mga bibigating hotel. At ang kanilang mga farmers doon, may mga sasakyan. Dito sa atin, ang mga farmers sa atin dito, ay meron ba silang sasakyan? Pero baka meron tricycle. Pero yung makaservice man lang na pick up, siguro hindi. Pwede siguro yung buyer. Pero yung mismong farmer, wala. Kaya po sa Pilipinas, pag sinabi ka po kung farmers, ay talagang mahirap ka. Pero kaya po, yan po ang sektor na kakaligtaan talaga ng ating gobyerno. Paano tayo magkakaroon ng sustainability kung pati nga ang pagkain natin ay nakarely na masyado galing sa iba-ibang lugar? Yung mga lupa naman dito sa atin, ano bang nangyayari sa ating mga lupa sa Pilipinas? Okay, dito na lang sa Naga. Yung mga highly productive na mga rice land na convert into subdivision. O kaya sa mga nagiging na silang commercial na tinatayuan na convert sa mga nagiging na siyang residential. O ano mangyayari sa atin dito sa Naga? Lahat na lang ng mga palayang ginagawang tirahan. Saan pa tayo kukuha niya ng pagkain? Diba? Kaya dapat sa atin, ang ating gobyerno naman, magisilang resilient sa pagka-planning. Kasi kung patuloy na ganun ang mangyayari, kaparehas yan yung binibigyan ng mga lupa, yung ating mga sa low-cost housing. O kaya dito pinamimigay dyan sa mga urban poor. Bibigyan ka ng lupa, pero tingnan naman ang binigay sa iyong lugar. Kailangan nung mag-dumping. Kung ordinary ka lang naman na masa, kaya nga po mahirap, wala kang pangpagawa ng bahay, wala kang pambili ng lote. Ngayon, bibigyan ka na nga naman ng lote, pero ang lote mong
titirikan mo ng bahay, andun pa sa swamp. O gaya nangyari dyan sa Clupa. Alam mo, ang good example po niyan ay ang Clupa kasi nung magsimula po yan ang Clupa, nandiyan po yung tinatawag na Danaw. Siguro kung may nakaka-recall po sa inyo, kung kayo po ay taga dito sa Calawag, matatandaan niyo po na pag tuwing tag-ulan po, ay yung tubig po dito sa atin, kaya dito sa amin, sa Philobel, alas po, ang Philobel po hindi naman kami dito binabaha. Kaya lang magkaroon na po ng Clupa, magkaroon na ng Villa Karangahan, andyan na po yung baha. Lumaki ng lumaki. Kasi nga po, siyempre, saan ba naman pupunta yung tubig? Yung dating danaw na andyan noon sa may part ng Clupa, o ngayon, natiri ka na ng mga bahay. Wala ka nang makikita ang tawag doon dito sa amin noon ay danaw. Kasi palagi siyang may tubig kahit na kahit na noon mainit. Kasi diyan madami diyan noon nagmimingwit. Kasi madami ata diyan ang tawag doon talusog. May nakukuha sila diyan ng talusog. Ewan ko ba yung isda. Kaya nga po, yun po ang natin dito sa atin sa Naga. Kapag patuloy po ang pag-urbanize ng isang lugar at hindi naman na plano at yung mga malalaki namang firm na mga construction company na nagpapatayo ng mga pabahay, dapat siguro encourage ng ating local government na papunta na tayo dun sa high rise. Wag na po dun sa low rise na mga structure. Kasi pag poros tayo low rise, ang mangyayari niyan, mas lalang maubos ang ating mga palayan yan. Makakonvert lahat yan. Paano? Saan pa kukuha ng pagkain kung wala na tayong tataniman? O paano yung mga kaya ang mangyayari niyan kapag patuloy pa rin ang ganyan ang sitwasyon, malamang napalit tayo ay mawawalan tayo ng food securities. Kapag walang pagkain ng tao, anong kaya ang mangyayari? Di malaking problema sa gobyerno kasi lalaki ang krisis natin yan. Kapag gutom ang tao, ano nangyayari? Kapag madaming gutom, madaming krimen. Diba? Kapag busog ang tao, unang-una walang sakit yon. Walang magkakasakit at mababawasan ang krimen. Kasi nga, busog. Kita nyo? Ang tao pag gutom, kalimitan yan, ang kanilang laging rason, kapag kumakalamang sikmura, walang matinong desisyon. Ganyan. Tandaan niyo po yan. Mga suki, saan na ba yung punta natin? Napalayan na po ng masyado ang aking topic. Napunta ba na tayo doon sa ano ba yun? 101 na ba yun? Parang political issue na yun Nagiging na siyang political issue. Pero, yan naman po ay hindi naman yung parang issue about sa government. Ang sinasabi ko lang naman po, yung parang, yung makatotohanan. Kasi nga po sa amin sa Philobel po, dati po, nung unang panahon, sa mga 80s, ang lugar po nito talaga ay swamp. Pero nang mag-develop na po yung lugar, ang ginawa po dati ng bahay po namin dito ay yung bang meron pa siyang silong. At gawa pa po ang bahay namin dito niyan ay yung sa kahoy. Tapos may mataas pong silong siya. Ayun po. Pero po ang naman dito nung ma-improve na naman yung lugar, wala po talagang baha. Hindi kagaya ngayon. Nakailang dumping na kami dito sa aming tinitirhan, yung aming pisto ngayon. Nakailang dumping na dito. Bumaba na nga ang kisame ng aming tindahan. Kasi po, nakailang na po kaming dumping. Ngayon, after ilan na bang taon? 30 years na. Tapos ngayon, pag another, siguro mga 10 years or 15 years naman, kung ganun pa rin ang tubig nag-i-improve or every 5 years or 10 years nag-i-improve ang tubig, malamang na yung baba namin ay silaw na lang ulit ito. Hindi mo na ito magagamit sa ibang purpose, kundi na lang talaga, silaw na lang. Titira na tayo doon sa taas. Paano kung hindi na mag-subside ang tubig? Para tanan din sa water world. Okay?
Mga suki, napalahaba ang ating kwentuhan ngayon. Napapunta tayo kung saan saan ang ating topic. Nagsimula doon sa krisis, sa petrolyo, napunta tayo doon sa policy making ng ating local government. Hanggang sa napunta tayo doon sa mga pabahay, kung saan saan pa. Alam niyo po, yun po ay aking mga opinion lamang po at aking observation sa ating lugar. At yun po ang aming totoong experience dito sa lugar namin. Ano po? Kasi pag walang pagkain ang mga tao, kapag nawalan ng trabaho, kapag walang pagkain, kapag walang laman ang sikmura, ang krimen ay palaging andyan. Lalaki po ang krimen, lalaki ang problema. Pero kapag busog ang mga tao, mababawasan ang krimen at mababawasan rin ng mga nagkakasakit, di ba? Kaya mas may gisanang palaging busog ang mga tao para walang problema. Kaya pag busog sila, makakapag-desisyon, nabulol ako. Kapag busog ang tao, nakakapag-desisyon sila ng matino. Diba? Ayan ang ating ending. Okay? Mga suki, siguro naman po, nasabi ko na po sa inyo na ating mga produkto po, ang binabantayan lang po natin ngayon, na baka po magtaas ang ating palm oil, arena, yung ano pa, yung asukal, asin. Pero po yung iba po nating mga pandahalos din naman po talaga nag-i-increase. May mga mangilan-ngilan lang pong produkto na may nag-i-increase, pero ang halos karamihan po ay di naman po sila nag-move. Kaya lang siguro baka ang mga adjustment dito mangyayari kasi ang rason niya na ng iba mga distributor kasi po yung sa paglipat ng mga produkto na tumaas ang kanilang cost sa pagta-transport ng produkto. Malamang na doon tayo matitira niyan. I-increase yung presyo. Siyempre, tayo naman mga sari-sari store, ipapass on lang naman natin ang cost na yan sa ating mga customer. O kaya, dyan na po siguro mga suki. Siguro po sa aking mga suki, maraming salamat po sa inyo. Sa pag-antabayan niyo po sa akin at sa pagpatronize sa aming sari-sari store. At alam ko naman po na kung wala po kayo, wala rin po ang ating negosyong itong sari-sari store. At doon naman po sa hindi pa naman namin suki sa tindahan, sana po ay kayo din po ay mapadalaw sa aming sari-sari store at madali lang po kami makita ako mapuntahan. Kasi po ang aming sari-sari store ay malapit lang po sa Barangay Hall at katapat lang po kami ng Calawag Elementary School. At pag galing po kayo doon sa may kabandang kanto ng Calawag Elementary School, meron po dyan Barangay Tanod Outpost. Pag nakita niyo po yung poste dyan ng kasuray ko, bilang po kayo ng pangatlo. Ang pangatlong poste niyan, ang tapat po niyan, ang amin na pong sari-sari store. Dito po ang pangalan po ng ating sari-sari store ay 7 Star Gem Lee Sari-Sari Store. Again, kuha na po. At sana po sa pag-scroll ninyo ng inyong mga cellphone, at alam ko kasi naman kayo na palagi kayo may mga hawak na cellphone, araw-araw yung tinitingnan ang inyong mga update. Sana po sa pag-scroll ninyo ng inyong mga cellphone ay mapasama rin ako. At sa inyong mga social media, pwede rin nyo naman po akong i-follow sa ating Facebook. At pwede rin naman kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel kung mamarapatin nyo po. At sana po mga suki, dyan na po mag-end ang ating mini podcast ngayong araw ng Friday. At ipopost po natin ito sa araw ng Sabado. Okay, mga suki, bye-bye! See you!